panalangin tinuro sa atin ng Diyos. Magsiluhod po ang lahat bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, talinong kaukulan sa Ama magmumulayan, yaong kapayapaan at tuwirang kagpanatagan. Kaya't halina mga minamahal, ilagak nyo ng tuwiran sa kanyang inyong buhay upang kanyang pangunahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang salitang pagdurusa ay sa lupa lamang, subalit sa kalwalhatian at sa kaharian, wala nang pighati, walang dusa, walang lumbay. At ito ang layunin ng Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, kaya isinugo ang anak niya. Kahit ang sino mang sa kanya'y lubos na kikilala, tatanggap, mahahango niya sa hilahil at dusa. Pinakita ang isang tunay na halimbawa ng pagbabata, ng sakripisyo, ng pagtanggap, pagkilala, at pakikiisa ng butihing anak na ibinaba, upang mapatotohanan gayon ang Amang pinagmulan. Halina kayo mga minamahal ko, suriin niyong mainam at mabuti sa puso't isip niyo kung papaano nga ang isang tunay at tapat na halimbawa maging marapat ninyong mithiing tuparin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Sa tuwin ay manahan sa puso't isipan
ang salitang, mahal na mahal ko kayo. Sa gayon, kikislot sa damdamin ninyo ang tunay na pag-ibig na nais ng Ama na maramdaman nyo at mapangunahan sa puso ng bawat isa. Ang may pandinig, muli nakarinig. Mula kay Lucas. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man, may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang may pagkakatiwalaan, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwala ng kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao. Ngunit nagsasaliksik ang Diyos sa inyong mga puso. Sapagkat ang itinuturing na mahalaga sa mga tao ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang may pandinig ay nakarinig. Maliwanag na tinutukoy ang kapaimbabawang pag-uugali, sapagkat marami nga ang nagsasabi, ako'y sa Panginoon, kilala ko ang Panginoon, ako'y tumanggap sa Panginoon, subalit alin ang mahalaga? Ang Panginoon nga ba niya? O ang bagay na hindi niya kayang talikdan at di niya kayang ipagpalit sa kanyang Panginoon? Marami ang aanihin, kakarampot ang mag-aani. Kaya't maliwanag na tinuran, magsusugo pa ako ng manggagawa. Sapagkat kulang ang manggagawa. Kung magkagayon ang manggagawang mga ito na sinilang sa mundo upang gamitin para sa kagawaan ng Ama at igawad niya ang kanyang mabubuting gawa, ilan kaya sa mga napili niya ang tuwirang tapat at totoo sa pagtanggap sa Kanya? Mapapalad kayo na hindi nyo dinadaya ang inyong sarili at lalong hindi nyo dinaya ang Ama na talos at tarok ang sariling damdamin nyo. Magalak nga kayo at magpuri sa Kanya sapagkat kayo mismo ang makikinabang na magandang loob nyo. Kung ano ang damdamin nyo, kayo rin ang masisiyahan kung ito yung totoo at mabuti para sa inyo. Ngunit kung pasubali nga ng Ama, ang bibig nyo'y mabuti, puso nyo'y hindi, saan magmumula ang kabutihan? Di ba sa loob ng damdamin? Kaya't magalak nga kayo, kayong nagtataglay ng mabuting kalooban at patuloy niyong hinahanap ang kabutihan ng Ama na nagnanasa kayo't minimithi ninyong ilagak sa Kanya ang pagpapalang kinamtan nyo na buhay. Hindi bagay sapagkat hindi niya ito kailangan at lalong hindi niya ito gagamitin. Ngunit batid niya tao. Tao ka nga sa mundo. Ang lahat ng bagay kailangan mo, kaya't
Ang pasubali niya, ang nagpapahigit sa akin, bagay niya ay nakakamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hindi kayang tupdin at gawin ng tao bilang taong pagkataong isip at damdamin ito, ang tunay na mabuting hangarin at layunin ng Ama. Ngunit ang kanyang espiritu ay kayang-kayang gawin ito, kaya't ito'y hamon sa mga anak niya. Kung kilala at tatanggapin siya, walang mahirap para sa kanila. Sapagkat hindi pagkatao nila ang tutupad at gaganap, kundi ang espiritu nilang tinanggap at sa kanila'y nananahan, upang tuparin kung anong kalooban at kagustuhan niyong Amang kanilang pinagmulan, at sa pagtupad at pagtalima naman nila, siya mismo ang gaganti, hindi kung sino at kung ano, sapagkat ang Amang nakakakilala sa lahat, siyang sumusukat sa kanilang loob. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang taong nahihirapan at nasasaktan, kahit ano isusuhol niya, mawala lamang ang kanyang nararamdaman. Ngunit ang Ama kailanman ay di masusuhulan. Kaya't ang layon at nasa ng Ama, damdamin mong iukol mo sa akin, ang kalooban ko man din, ang sayo'y kakamtin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mapapalad kayong nagpapahalaga sa hindi nyo nakikita, ngunit nang madama, pinahigit sa kung ano pa. Sapagkat higit kayong pahahalagahan nang dahil higit kayo sa mga bagay at lahat ng nilikha ng Ama, walang kapantay ang pag-ibig sa mga anak niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat ang pangunawa ay di makukuha sa lupa at lalong hindi maibibigay ng hayop. Kaya't ang Amang magdaratal at magbibigay at mapapalad ang nabuksan ang mga pangunawa. Sapagkat sa inyong unawang nakamtan, masusuri niyong kalahat-lahatan na marapat ninyong unawain at kamtin at kayo ang makikinabang. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? O sige, isang halimbawa lamang ang katapatan at katotohanan ng mga sinasambit ng Ama'y walang kabulaanan. Halimbawa, tumungo ka sa isang lugar o dako na masama ang iyong loob. Sumama ka lang para makiisa ka. Tumungo ka lamang para makisama ka. Napilitan ka at pinilit ka lamang. Masaya ka kaya sa lugar na yaon? Ganyan din ang pananalig na napipilitan. Ganyan din ang pananampalatayang sapilitan. Kaya't hindi ito ang nais ng Ama, kundi ang layon at nasa niya, bukal sa kalooban. Mabuhay ang tapat na pagtitiwala sa Kanya, hindi sa salita, kundi sa gawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Isang halimbawa, may nagbigay sa iyo ng pagkain, hindi mo kinakain ang ibinigay sa iyo. At mainit ang ulo mo nang tinanggap mo ito. Kakainin mo ba? Kailanman ay hindi. Ngunit hindi mo man kinakain at ang nagbigay sa iyo'y mahal mo at nais mong masyahan matuwa ang pagbibigay niya sa iyo, ito'y titikman mo man lang. Sapagkat upang maaliw mo at mapagalak ang nagbigay sa iyo. Ngunit kung hindi ka natutuwa at ikay may galit, ito'y ibabaliwala. Yaw ng pawang katotohanan, mga minamahal ko, talinghaga lamang ang aking tunuran sa inyo. Ang pagkakaloob ng Ama ay napakagaan sa loob niya at napakabuti niya at mahal na mahal niya ang mga anak niya. Kaya't lahat ng binibigay niyang tinitikman at binibigay sa kanila ay tinatanggap nila. Tunay na masisiyahan din kung papaano niya lugod na binigay, galak na binigay,
at may pag-ibig na pagbibigay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Lugod at galak na may pag-ibig niyang ibinigay. Ang anak na isinugo na tagapagligtas. Kaya't ang bawat nahango at may liligtas, sa kanyang kabutihang loob, galak niyang tatanggapin sa kanyang kaharian upang ganap pagharian. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay bang Ama? Sa sarili rin ninyo, masusuri ninyong ganap ito, kung pawang kabulaanan o pagbibiro lamang. May 3 kayong anak, inutusan nyo silang lahat. May isang nagdabog, may isang tuwang-tuwa habang sumusunod, at mayroong isang hindi man lang gumalaw, na ang akala ninyo, hindi kayo sinunod. At kayo'y tumalikod na, nilisan ninyo sila. Nakita nyo ngayon, yung nagdabog, wala siyang nagawang mabuti, sapagkat masama loob niya. Yung sumunod nga siya habang nandun ka sa harapan niya, pag alis mo'y wala na. Yung nagsabing, ayaw ko't di man kumilos, nang dumating ka, napakaayos ng ginawa niya. Saan ka nalugod? Sa nagpakitang puri sa'yo? Para sumunod lamang? O doon sa hindi man umibig, ngunit nakita mo ang pagtaliman niya? Mga minamahal ko, pagharian kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang amay patuloy na naglilingap, sumusuring ganap. Kaya't sa kanyang mga anak, di man siya mamatyagan, ngunit siya'y nagmamatsyag sa lahat. Kaya alam niya ang mga tapat at totoong tumatalima sa kanyang kalooban, at kitang-kita niya ang mga anak niyang sumusunod sa kanyang kagustuhan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya naman ang mga anak nilang, ang gawa ay kay buti ng isang magulang, sila mismo, ang lugod na lugod at siyang-siya ang puso nila. Di man sila magsalita, nag-uumapaw ang galak, at nagsusumigaw ang damdamin, kay buti ng anak ko. Ano pa kaya ang amang totoo? Na lahat ng tao'y mahal na mahal nito? Kaya't magalak kayong tumatalim at sumusunod sa Kanya. Di man hayagang nakikita nyo ang ganti niya, kayo mismo makasusuri kung paano ginagantihan kayo. Sa lihim niyang pagganting walang makakita, isang araw na sisilayan nyo na lamang kung anong galak ang dulot sa inyong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Kaya nga, yamang ikaw ang una sa lahat, ang pagtitibay at paniniwala mo'y gawin mong matapat, nang ika'y tuwirang makinabang na ganap. Sapagkat, kumikilos ang Ama, hindi mo makikita at nakikita. Ngunit, sa taong nakikinabang at tumanggap sa Kanya, siya mismo ang magsasabing, buhay siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Inyong suriin ang inyong buhay. Kung 10 taon ka nang naghihinagpis, at di nawawala ang hinagpis ng puso mo at puro ka na lamang lumuha ang matataon-taon, may nababago ba sa iyo? Subalit, sa 15 muang taong paghihinagpis, at nang maramdaman mo ang Ama at lubos mong tinanggap sa puso mo, ang isang iglap na araw na binahagi niya sa iyo ng kamtin mo at kilalanin mo siya, patutotohanan niya sa iyo ang tagal mong pagdurusa, sang iglap lang sa Kanya, para hawiin at iparam niya at bumuti damdamin mo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga,
Ang nagmimithi ng pawang ikalulugod ng Ama, nagmimithi ang Amang aliwin sila. Ang nagmimithi na sumunod at tumalima sa Kanya, higit ang pagmimithi ng Amang maging masaya sila. Sapagkat di kayo binuhay sa mundo para pasakit at magdusa, kundi kung may dusa't hilahil man, laging siyang nagpapalaya upang sumaya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't di ka maaring maglingkod sa dalawang damdamin mo. Sa bagay na mas mahalaga sa iyo o sa Diyos mo na kinikilalang higit sa mga bagay ang may pagkakalob niya. Mahal na mahal ko kayo. Habang di ka nagpapahalaga sa dating mahalaga sa iyo, nang masumpungan mo ang Ama, lalo niyang pinakita at napakitang ganap niya ang pagpapahalaga mo'y ginantihang higit niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung walang magaganap sa buhay nyo, para pagbasihan nyo kung paanong pagkilos ng Ama sa buhay nyo, paano nyo makikilalang may tinupad at ginawa siya, yamang kayo'y sumusunod sa Kanya. Kaya't, ang panandaliang sakit at dusay, huwag niyong pakadibdibin ito, sapagkat alam nyo nang dahil sa Kanya, makalalaya kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Anong laki ng aking kagalakan sa Panginoon, sapagkat minsan ko pang nadama ang inyong pagmamalasakit sa akin. Pagkaraan ng mahabang panahon, alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Kaya lang, wala kayong pagkakataong matulungan ako. Sinasabi ko ito, hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Natutuhan ko ng masiyahan anuman ang aking kalalagayan. Naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ang harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. Alam naman ninyong kayong mga taga-Filipos lamang ang naghahari na nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia. At nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng mabuting balita. Nang ako'y nasa Thessalonica, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ko ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob. Ang nais ko'y sumagana ang pakinabang na tatanggapin ninyo. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa aking pangangailangan ang tulong ninyo sa akin na dala ng Epaprodito. Ang mga ito ay nasasamyong handog sa Diyos, mga haing kalugod-lugod at kaaya-aya sa Kanya. At tulad ng kayamanan niyang hindi mauubos, ito'y buhat sa Kanya. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo. Purihin ang ating Diyos at ang Ama magpakailanman. Tinutukoy na maliwanag sa bilang lingkod at naging lingkod sa pagdamay at pagtulong sa Kanya ng mga tumulong at dumamay. Hindi sila nahirapan. Saganang ibinibigay ng Ama ang kapalit sa kanila. Biyaya at pagpapalang nagbabalik sa kanila. Yamang ang ginawa nila kay San Pablo na tinuringan ngayong apostol ni Sang Kristo
ng isang Kristo. Mga minamahal, naging isang kaakibat ba kayo ng kapwa nyo? Naging isang karamay ba kayo ng kapwa nyo? Naging isang tunay na tagapag-akay ba kayo dahil kayo'y nasiyahan at nalulugod ang Ama sa buhay na ginawa ninyo? Magalak kayo, sapagkat anuman ang mabuting ginawa nyo kahit kanino, wala ngang nalihim sa hindi nyo nakikita, sapagkat ang lahat ay batid na batid niya. Kaya nga at maliwanag na tinukoy, hindi sa kayo ay ako ay nais niyong tulungan at nais niyo akong tulungan at nais ko'y tulungan niyo ako, kundi ang nais ko, ang anumang ginawa niyo sa akin ay higit na gantihan ng Ama. Yaon na nga ang tunay na damdamin at kalooban na tinutukoy ng Ama sa bawat anak niyang nabuksan, sa bawat pakinabang ng kapwa nila, higit ang pakinabang na ganti niya. Kaya mapapalad kayong nagmamahal sa kapwa nyo at di nyo alintana kung anuman at sino sila, bagkus alang-alang sa nasumpungan nyong Ama at nadama nyong Espiritu niya sa pag-ibig na nakamta ng puso nyo, nagawa nyong lahat para ibigin ang kapwa nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Matutupad at magaganap sa buhay ninyo ang naghasik kayo ng isang gatang na pinggan lamang ang pinagsahuran. Habang inyong nililikom at iniipon ng isang gatang na palay nang ibanilik sa inyo, kaban-kaban. Mahal na mahal ko kayo. Isang butil na aral ng Ama ang pakinabangan lamang ninyo, higit na pakinabang buong buhay nyo kung isa sa buhay ito, sapagkat kung papaano ang hasik ng paghasik at naghahasik ay mainam at mabuti ang hinahasik, ang nakikinabang, yaong tinutubuan at nagsisitubong mainam upang mamunga ng sagumpol at kumpol. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang salita ng Diyos? Buhay ba ang salita ng Diyos? Naganap na ba ito sa buhay nyo? Pinakita na ba sa inyo ang katuparan ng mga aral niya'y buhay? Kung magkagayon, patuloy niyong ipagbunying kilalanin siya at makikita niyong higit pa kung paano kumilos siya sa buhay niyo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Tumayo ka nga. Lumakad ka nga. Sige. Lakasan mo ang loob mo upang umuwi kang di na magtungkod. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo,
manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Paparito pa lang kayo, alam ko nang maniniwala at tatanggap. Hindi pa lamang kayo nakikita sa dakong ito, nakita ko na kayo sa daang nilalakaran nyo. Kaya't kataka-taka ba kung sinong nakikinabang na nagbabata at bukalang pusong kumilala? Huwag kayong makapagtaka sa sarili nyo, sapagkat kung di gagawa ng katakataka sa buhay nyo, sino nga ang magiging katakatakang gagawa nito? O tao, magdilay at magbulay kayo, magtantong ganap ka tao. Sulong. Hecha karamaleya henneya karamaya, holeya karameneya karamaya, haleya karamaya. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Kenny, kumusta? Kailangan mo pa ba ng tungkod? Hindi na po. Iwanan ko na po. Ngunit di pa lubos ano? Tingnan natin kung ano damdamin mo bukas. Sulong, upo ka muna. Nanalig po ako sa Panginoon dahil sa mga anak ko. Sapagkat, Kapwa tao. kaya nga, tulad ng tinuran sa'yo, Ang para po sa akin, para gumawa naman po eh. Gumawa naman po sa kapa mo. Hindi niya alam yun, nakakakinis ka. mapalad ka. Hindi naman lang kasi binigyan mong gagad eh. May bagay na magbibigay sila. Mapalad ka. Ano sila? Sulat, kagarian ka. Kaya nga, kaaga mo naman, anak. Yan ang patotoo. Kapag ika'y totoo, maaga man magbabata ka. Marami ang tao, ay ganun po ba? Ano po bang oras magsisimula? Mamaya pa, babalik na lang po kami. Subalit siya, pwede po bang makapasok? Dito na lang po ako. Kasi po yung aking asawa'y may seservisin pa. Nagkabaligtad, salip na siya. Kaya naman ngayon, sa palagay mo, ibabalik ng ama ang dating sigla mo? Magalak ka, sapagkat walang hindi ibibigay siya sa nakikita niyang tapat na mga anak niya. Pagpalain kayo, ang may pandinig ay nakarinig. Ganang si Constancia, bakit gagawin niya? Anong malay at kakayahan, kapangyarihang gawin ito? Kaya't ang may pangingilala at kikilalang totoo, masusurin yung ganap. Ano ang gawain ito? Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos?
Mapalad ka, hanggang ngayon buhay ka pa. Samantalang tinanggihan ka na nga sa ospital eh. Di ba? Oh. Nang puntahan ka niya po kuntsing sa iyong tahanan eh. Di ka nga makagalaw, matas ka eh. O, tayo. O, lakad. O, di ka na kumatos. Buhay ba ang ama? O, sige. Kumusta ka na? Ayos na po. Ha? Ayos na po. Maayos na, mabuhay pa eh. O, sige. Huwag mong biglay ng utak mo. Ano? O, doon ka na umupo at huwag na diyan. Mapapalad kayong nagka-depresya ang utak. Kung pinagkaloob at pinagkakaloob na muli ibalik sa normal at hindi man biglain, abay sadyang gayon. Presyon man na tumaas at biglang bumaba, masama. Kaya, ang daloy ng ugat ninyo sa utak, hindi maaaring agad wala. Kaya, kung kayo'y tapat na anak, maghihintay, magbabata, habang may buhay, may pag-asa ka. Buhay bang ama? Sumayinyong kapayapaan, pagariang tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay, inyong kamtan. Ano baga ang inyong natututunan? Marami na ang tinala na mainam. Balat na naaagnas inuod mula kay Job. Bulag na mata na walang makita kahit ano pa kay Tobit. Ezekias na puno ng bukol at ito'y mamamatay. Binuhay ng 15 taon. 12 taong dinurugo na ubos ang kabuhayan. Pagdakay na ampat. Tao! Ilan lamang ito sa banal na aklat na binabasa nyo. Kung tunay niyong kinikilala ang Ama, mabuhay ang paniniwala nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, ang kataasan ay alisin, ang kalooban niyong mababa ang kamtin, upang ang amang nagpapakababa sa inyo, maramdaman niyong tuwiran. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Diyos? Sapat bang Diyos? Dakila bang Diyos? Ako'y walang kasalanan po sa inyo, ano? Kapag ka sinabing tumayo at di kayo tumayo, kaya gustuhin ko man pong muli patayuin kayo. Kung hindi naman po kayo pinatatayo, wala akong magagawa. Alam kong magagawa ang Ama. Sapagkat kung ako lamang di ko gagawin yan at baka kayo tumumbat magkatumba-tumbar yan, i-demanda nyo pa ako. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama.
pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Happy birthday! Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang parte-parte sa inyo, aking minamahal. Paano kayo? Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Di po ba buhay ang Diyos? Mabait talaga kayo, no? Alam niyo po kasi ako pag tinanguan ko po, hindi ko na mababawi Kaya kahit alam ko pong mahirap yung gagawin na yon, dahil nakapangako ako, ay tutuparin ko po Dahil ayaw ko yung sinungaling ako Kaya kung mayroon po akong napangakuan, hindi ko po alam pala yon, araw pala ng diretsong gawain, tutuparin ko pa rin po. Kasi po babasa doyo ngayon. Yung pong pinanikan pala, nag-adjust ng dahil gusto birthday, makadalo ako. Ako po pala kinakausap, parang lumilipad pala yung aking isip Hindi ko po alam na yung tinanguan ko pala yung araw ng Sabado nito Kaya sabi ni Arlene, Apo, yung pong sinabi niyong pupuntahan yung bababaan diretso po tayong gawat. Ha? Kaya mababait po kayo, no? Pag hindi po ako umalis ng maaga, hindi po ako makakarating mamayang gawain. Kaya, bye-bye. Mababait po kayo, no? May Lunes pa. Kaya po, pag paumanhinan nyo, ayaw ko namang biguin yung aking pinangakuan. Lahat kayo, kung maaari ko pong pagbigyan at mapagbibigyan at kaya ng aking gagawin na obligasyon, katawan, kalooban ng Ama, lahat po kayo gusto ko'y aliwin at mapasayaman din Kaya lamang po, ang aking oras ang kulang, ang aking katawan ang iisa. Kaya ang Diyos na isa at ang Diyos na maraming oras para sa inyo ang inyong tanggapin para marami siyang maibigay sa inyong ganap na makalalago, makapagpapaunlad ng inyong pananalig, pananampalataya at galak. Pagpalain kayo sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pumayo kayo na may galak sa puso nyo. Liwanag na pangunawa ay ganap, mabuksan at maabot na ninyo
ang kalooban, ang kagustuhan ng Ama upang di na mahirap para sa inyo kung paano sundin ang kagustuhan niya. Pagpalain kayo, manalig ka, bukas aliwana. Bukas, may bukas pa. Binigyan ka naman ng 9 na araw eh. 1 araw pa lang naman ito eh. Buhay ba ang Diyos? Tara na po! Bye-bye!